Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Meng, isa sa marami ninyong tambalanista dito sa Singapore. Sumulat ako para ibahagi sa inyo kung paano nabiyak, nawarak, at nadurog ang alin. Charot. Nabiyak, nawarak, at nadurog ang puso ko. Siguradong kapupulutan ng aral ng mga listeners ninyong broken-hearted. Nagsimula ang lahat nang ipakilala sa akin si Bong ng isang kaibigan. Ang tagal niyang mag-reply sa messenger. Mabuti na lang at finally nagkaroon siya ng cellphone kaya palagi na kaming nakakapag-usap. Dahil pogi, gumawa ko ng pangmalakasang moves para mabilis na maging kami. Nagtagumpay naman ako sa hangarin ko kaya isang beses, habang nasa video call, ipinakilala niya ako sa mga magulang at kapatid niya. At ramdam ko, natanggap nila ako. Pag-uwi ko ng Pilipinas, sa kanila ako dumiretso. Excited kasi akong Excited kasi ako madiligan ng aking cactus maraschino. Halos 1 taon at kalahati kaming nagsama bago ako bumalik ng Singapore. So hindi na siya cactus. Wala na siya sa disyerto. Oo, wala na, water lily na siya. Laging basa. Kailangan pa bang i-memorize yan? From cactus to water lily. Real quick. Basic. Laging basa. Water lily. Di ba yung water lily laging basa? Nasa ano sila eh. Pasig. Dun sila madami. Nasurpresa ko pa siya ng Valentine's Day. Yun nga lang, nasurpresa din ako dahil kahit isang candy, wala siyang binigay sa akin. Okay lang yun, water lily ka naman, girl. Aanin mo naman yung sandamukal na bulaklak kung cactus ka naman. Oo, sandamukal na candy. Correct, at sandamukal na tsokolate. Diba? Kung cactus ka naman. Go ka na. Anyways, nagbakasyon ako ulit last year. Nagka-issue lang kami kasi yung mga kapatid niya nangutang sa akin pero hindi na nagbayad ng hulog bandang huli. Pinag-awayan namin ito pero nagkaayos naman kami ni Bong. Nag-inuman pa nga kami at ang saya pa namin last December. Pero pagpasok ng 2024, matapos ang 3 taon ng pagmamahalan, nag-break kami. Sakit-sakit. Hindi ko na nabilang kung ilang balding luha ang iniyak ko. Medyo heavyweight ako nung kami pa ni Bong. Nung nag-break kami, nawalan ako ng gana sa lahat, pati sa pagkain. Hindi ko naman intensyon, pero sumeksi ako talaga. Nagkausap kami ni Bong at napansin niya ang magandang pagbabago sa pangangatawan ko. Sabi ko, ganun yata talaga kapag nawawalan ng sakit ng ulo. Ganun talaga siguro kapag natutunan mo namang mahalin ang sarili mo. Sa ngayon, masasabi ko na I am already healed. Ine-enjoy ko ang sahod ko. Blinak ko na rin si Bong sa lahat ng social media platforms. Hanggang dito na lang tambalan, sana pag-uwi ko this year, madalaw ko kayo sa station para mapasalubungan ko kayo ng chocolates. Ang inyong tambalanista, Meng.
Meng of Singapore, kalabisan ba kung Garrett popcorn na lang yung dalhin mo dito? Yung malaki, ha? Kalabisan ba? Kung kalabisan, edi go na sa chocolates. Baka sabihin mo naman, arte naman nito, kala mong kakinis. Makahingi naman. Tsareng! O Meng, okay, ang maganda dito, yung sinabi mo dun sa bandang huli, 'di ba? That you are healed. Na okay ka na blinak mo na si Bong sa social media at yung sinabi mo na sarili mo naman ang iyong minamahal. Di very good. Kung na-enjoy mo lahat ng sahod mo na wala mga kapatid ng jowa na nangungutang sa'yo na hindi naman nagbabayad, di okay. 'Di ba? Kung na-enjoy mo yung sumeksi ka, nakakapagsuot ka na ng medium o kung ano bang sukat ng damit, 'di ba? Mas gumanda ang hubog ng katawan mo, di very good. Ganun talaga. May mga tao talagang dadating sa buhay natin kasi may purpose. In that case, yung jowa mo, from cactus to water lily ka, di ba? So natapos na yung na yon, yung season na yan. Mukhang masaya ka naman. Oo, di ba? Wala akong parang hindi ko masyadong naramdaman yung hinagpis. Yung bigat ng problema. Oo. Although sinabi naman niya na ang hirap tanggapin kasi 3 years, tapos hindi mo na alam kung ilang balde ng luha yung iniyak mo, ganun. Pero kasi nag-dwell kami dun sa naka-move forward ka na, which is very good. Ganun naman talaga. Totoo. Pagkatapos ng mga paghihirap na dadaanan, meron din naman talagang ligaya. Ganyan. Very Sarap good. na, no? Ganyan yung mga kwento, mga kaibigan, na pwede nating i-process sa mga problemang kinakaharap mo ngayon. Diba? Kung ikaw nakaka-encounter ka rin ng malaking problema sa tao, sa sarili mo, o sa isang sitwasyon, darating talaga yung time na mawawala din silang lahat. Diba? Lilipas yung hinagpis mo, lilipas yung galit mo. You will be healed in time. Napakaganda nung statement na yun. Correct. Kaya mas doon tayo nag-dwell Yes, anumang pain ang nararamdaman mo ngayon, yun yung magandang i-process eh. Yung pain na meron ka ngayon, yung problem na meron ka ngayon, in time mawawala din yan. Correct. And again, gamitin natin yung salita ni Water Lily. Lily na lang ang tawag namin sa'yo. Parang di bagay yung Meng eh. Diba? Parang Lily masyadong Meng. Oo, parang pusikat, uto-uto. pusikat, Parang ganon. uto-uto. Ganon, parang ganon yung dating sa amin eh. Ganon. Parang basta nakakita lang ng kahit di ba, lalapit. Ganon yung datingan ng pangalan mo sa amin. Charot. Mas bagay sa'yo. Pusikat talaga yan, ganon. Pusikat si Lily. So from now on, papalitan namin ng pangalan mo. Pag pumunta ka dito sa Love Correct. Radio, pag uwi mo galing Singapore, Yan. pakilala ka as Water Lily. Correct. Tandang-tanda namin yan. Hindi ka namin makakalimutan. Kami pa, makakalimutin kami. Ilang utang na po yung kinalimutan namin. Pero kapag pumasok ka dito na may dalang Garrett popcorn at ang pakilala mo sa amin na ikaw si Water Lily, yan. matatandaan namin ikaw yung tambalanista na 1.5 taong. Yan. Hindi na Hindi natuyot. Yan. Yan, 'di ba? Hindi na tuyot eh. 3 years din kayo together. Hindi naman talaga tuyot ang love life, 'di ba? And dun sa mga kwento mo na nagkaroon ng mga utang-utang na hindi nabayaran, kanya-kanya talagang problema ang hinaharap ng bawat magkakarelasyon, 'di ba? Minsan ang issue is between the two of you, minsan may third party, minsan talaga may mga kamag-anak na nangungutang, 'di ba? At hindi na nagbabayad, may mga ganyan kanya-kanya talaga. Iba-iba. And again, hiramin natin yung sinabi ni Water Lily that you will be healed. Correct, in diba? time. Maniwala ka lagi doon, Kabisyo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, lilipas din yan, mawawala din yan. Diba? Kung masaya yung pinagdadaanan mo ngayon, yung feeling mo talagang bumubuhos, dilig na dilig ka ng napakaraming biyaya galing sa universe. Namnamin mo din yan. I-enjoy mo kasi ng bongga. darating din yung time na lilipas din yan. Cactus ka na ulit, diba? Totoo naman. May tagtuyot days talaga na parang, ano ba yun? Parang ang tuyot-tuyot talaga. No. Tuyot lahat. Parang, basta kaya, parang everything is so dry. May ganun eh. May ganun talagang season eh. Kaya nga, kailangan talaga kapag ka wet season o kaya yung season ng tagumpay. Yan. Tag-ani. Yan. Yung mga ganun. Ang pangit ng wet season eh.
Namnamin mo talaga at i-enjoy yung bawat memory of it. Kasi nga, may dadating din naman yung drought or dadating yun din yung dry season. Correct. Maganda yung naging focus mo right after the pain. Di ba? Nag-focus ka sa sarili mo. Correct. Tingnan mo, maganda rin pala yung effect na nawalan ka ng gana. Tama. Kasi sumeksi ka eh. Oo. Di ba? Ang pwedeng maging impression sa'yo ng tao, ay yung naging maganda yung breakup nila. Naging maganda yung effect ng breakup nila. Correct. Buti diba? nga, ang swerte mo, ikaw yung isa sa mga pumayat na hindi natuyot. Di ba? Kasi siyempre totoo. katatapos lang, ikaw ba naman? Hindi, nag-break na nga. Di siyempre tuyot na ulit. Di ba? Tuyot ang mahaba laplat. yung wet season, kaya gano'n. Sa bagay. Hindi nag-El Nino. Dala-dala niya pa rin. Oo. Hindi, pero totoo, meron kasi mga iba nung nag-break sila ng mga jowa nila. Pumayat kasi nawala ng gana, totoo, pero natuyot. Di ba? Yung parang nalosyang, parang tumanda ka ng mga 6 years and 10 months. Ganon. Correct. Pero ikaw, di ba, maswerte at sabi mo nga, nasa heavy side ka dati, hindi talaga madali yung pagpapayat. Ang dami makaka-relate dyan. Ako hanggang ngayon, partner, yung maintaining this weight, napakahirap talaga niyan. So, hindi talaga siya madali. So, yan din yung mga silver lining eh. Na kung hindi pa pala kayo naghiwalay, hindi ka mawawala ng gana, hindi pa ma-force yung katawan mo, di ba, na magpapaya o na pumayat. 'Di ba? Minsan yung mga problema akala natin, bakit pala tumatating to? 'Di ba? Yung pala ito pala yung dahilan. And hindi siya mababaw yung pagpayat ay hindi mababaw na gawin. Correct. Kasi kung hindi, di sana ang dali lang magpapayat, 'di ba? At minsan may ganung klase ng problema mga kabisyo. Minsan natatakot tayong umalis sa sitwasyon kasi akala natin lalong lalala ang problema. Correct. 'Di ba? Pero nung umalis ka sa sitwasyon, nabunutan ka pala. nabawasan ng bigat, Correct. literal and figuratively and literally. Sa'yo, in the case of water lily, 'di ba? Oo. Hindi na umengang pangalan nito. Water lily na talaga. In your case, 'di ba, Nawalan ka ng burden. Oo, nawalan, diba? yun yung yung sinasabi ng figuratively, literally, nabawasan ka ng tibang. Di ba? Mga ganon. So, may talaga, pwede din nating isipin that everything happens for a reason. Meron talaga eh. Lahat talaga may dahilan. Minsan, iniisip lang natin, bakit ko kailangan daanan? Pero totoo pala talaga yung napakaluma na yung wag mong tambayan, na daanan mo lang. Di ba? Kasi dadaan lang din talaga siya eh. Hindi, yung akala mong luha na hindi mauubos-ubos, o kaya iyak na hindi maubos-ubos, di ba? Worries na hindi maubos-ubos, akala mo lang yun. Totoo diba? yun. May dahilan din kung bakit ka umalis sa sitwasyong yan kahit masakit. Kasi ang sabi ng universe, kailangan mong umalis sa sitwasyong yan para maging buo ka ulit. Para gumanda ka ulit. Diba? Yun yung napakagandang dahilan na nangyari sa iyo yun. Parang lahat blessing in disguise kung tutusin eh. In a way. Napabuti pa ang lahat. Saka wala nang nangungutang. Oo. Diba? Wala nang konsumisyon. Correct. Diba? So, all's well that ends well. Yes. Ganun naman po talaga, diba? Sabi nga, kung hindi pa happy, hindi pa ending. Tama. So, ang maganda dito, you're focusing on yourself. Yan yung isa na naman sa pagpapatunay na hindi naman po lahat na magkakarelasyon ay tunay na masaya. O tunay na nagbibigay ng inspirasyon sa isa't isa. Diba? Yung iba nagbibigayan ng konsumisyon sa isa't isa. Totoo. Diba? So kung ganyan ang eksena, puro konsumisyon ang nararanasan mo sa relasyong yan, gayahin mo si Water Lily. Yan. Kaya mo si Water Lily pipiliin na maging single. Totoo. At pipiliin muna ang sarili. Correct. Diba? Very good yung ganyang klaseng eksena. At kung ganyan yung nangyari sa'yo, tingnan mo Water Lily, no? Yung pininindigan talaga natin pangalan niya, Water Lily. Sabi niya, ano ba? Hindi, Water Lily pa kayo ka. Water Lily ng Water Hayaan Lily. mo na, gusto kasi happy namin kami para sa'yo. Mas magandang pangalan yun. Totoo. Parang, ang daming Parang namumukadkad na, correct, totoo. na halaman, ganon. Hindi lang yun, parang marami ka biglang function. Nakatanggap na kaya ako ng bag na gawa sa Water Lily. Isipin mo, kahit tuyot ka na, may diba? function ka pa. True. Di ba ganun yung Water Lily? Correct. Nagiging bag? Pa-change ka na. Pag pumunta ka dito, pa-change ka na sa NSO. PSA. PSA na. PSA na pala ngayon. Luma na pala yung NSO. Pa-change ka na. I have decided to change my name to Water Lily. Ano yun sasabihin mo tuloy? Ayun, mama, isipin ko ulit. Wait lang, mamaya. Sa FB Live, tutuloy ko yan. Pero totoo, no? Ay, may time pa pala. So, ibig sabihin na yung pagiging single po ay hindi masama.
Minsan kasi may feeling yung iba na pag single, hindi ka mahal-mahal o kaya malungkot, 'di ba? Tuyot, ganon. Hindi sa lahat ng oras, 'di ba? Minsan madami akong kakilalang single na masaya sila. Ganon. That's good. And siguro isa pang dito, reflection dyan. Really, people come and go. Darating talaga sa buhay natin ng isang tao para makuha natin yung experience na yon. Maganda or hindi maganda. Totoo. Pero pagkatapos ng phase na yon na nakilala mo ang taong yon, may makukuha kang lesson. Marami ka bang Maraming memories. Ikaw ba, partner, marami kang yung nag-come and go? Oo naman. Oh, 'di ba? Madaming ganun na memorable, painful, pero ang daming lessons. May laging may itinuturo, 'di ba na totoo. Ganun pala talaga eh. Correct. Hindi Diba? pala dapat ganun. Ganito pala dapat. Kaya pala inalis na pala siya sa buhay ko. Kasi ganito pala, ganun. Totoo yun. Mahirap lang talagang intindihin kapag nandun ka sa situation eh. Pag nandun ka sa moment. Masakit. Iiyak ka talaga. Hindi ka totoo. makakain. Kagaya ni Water Lily, tinamad sa buhay. Totoo. 'Di ba? Pero pagkatapos ng lahat, naging blooming siya. Diba? Gumanda. Very good naman para sa iyo yan. So kung ikaw ay katulad ni Water Lily, na ganyan ang sitwasyon, diba? Huwag kang mag-alala. Lilipas din yan. Minsan lang talaga hindi natin alam kung kailan. Totoo. Ganun, part of life. Yung hindi mo alam kung kailan mo malalagpasan. Minsan na pwedeng ilang minuto, minsan na ilang buwan, minsan ilang taon, pero definitely hindi forever yung sitwasyon mong ganun. And one thing is for sure, after that breakup, Water Lily, ngayon masasabi mo that you are ready to love again. Yeah. Sarap, no? Nakaka-excite, no? Yun naman yung nakaka-excite yan. Sino kaya ang susunod? Yes. Na mamahalin. Yan. At mamahalin ako. Baka hindi na Water Lily yung pangalan mo, ha? Ano ba? Rainforest, basang-basa. Laging basa. Walang dry season. Di ba? We're waiting for that time. Excited kami para sa'yo. Salamat, Water Lily, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Lilipas din. Di ba ganun yung rainforest? Kahit summer sa baba, pero sa forest, laging basa. Oo, parang laging basa. May ganang, laging drizzling. Yes. Sipin mo yun, Sipin mo yun. Ganun ka, On your own, di ba basa ka? At tapos pagbasa, laging healthy lahat eh. Healthy animals, plants, di ba? Yung buong environment healthy. Tama. Kasi basa. Umulan ba? Kahapon. Hindi ko naramdaman. Hindi lahat. Ano lang. Ambon yung iba. Di ba tawag doon Agua de Mayo? Oo Agua. nga. 1st of May. Oo, 1st of May na Agua de First Mayo. rain of May. Yes. Dapat, naku, sayang, di ko naabutan. Nung kahapon, tumabi nga ako, inisip ko acid rain. Natakot ako. Sa bagay, sa mundo natin yan. Hindi na natin masabi yung mga nangyayari sa world eh. So kumbaga, yung acid rain, hindi na naman ako nagugulat kung biglang mangyari. Inisip ko kasi, sabi ko, naku, ngayon lang ulit umulan sa loob ng ilang buwan. Correct. Baka mamaya puro acid to. Tumabi talaga ako, hindi ko sinalo eh. Baka dumami ka. Grabe naman sa rainforest, sabi ni Eileen Joy. Masaya nga yun. Sabi ni Coy Joves, rumaragas ang ilog na siya sa susunod. Grabe, hindi labas sa ilog. Rumaragas ang ilog. Ay, tama si Coconut Falls. Falls. Pwede din ang falls, di ba? Pwede. Hindi lang basta mamasa-masa, di ba? Talagang rumaragasa. ano tawag doon? Falls. Bumubulwak. Di ba ganun? Rumaragas ang tubig. Oo, ganun. O di happy for you. Next time falls. Yan din ang sabi ni Basang-basa. Lea Quintans Esperida. Baka falls na yan. Basic na hapon din sa iyo, Rogelia Pagdanganan Clara Jr. Hi, JR. Ingat lagi, JR. Rogelio Pagdanganan. Clara Jr. Yan. Okay, docs. Yun talaga yung nakaka-excite dun eh. Pag may taong umalis, malamang may kapalit. Diba? Ganun din sa bagay. Kapag nasira ang bagay, ma-excite ka kasi may ipapalit yung bago. Meron. Hindi ka naman pwedeng palitan ng isa pang luma eh. Siyempre, pipiliin mo lagi yung bago. Diba? And that's life.
Such is life, mga kabisyo. Halimbawa sa trabaho, minsan malungkot, kunyari nawalan ka ng trabaho or naalis ka sa trabahong 'yon or kung ano mang dahilan kung bakit nawalan ka ng trabaho. Mahirap, no? Mahirap isipin. Oo. Pero Bakit? pag-iisipin mo din nakaka-excite. Ano kaya yung panibagong trabaho na naghihintay sa akin? Tsaka sa prayers mo ganun, parang sabi mo, Lord, bakit kaya, no? Mahirap yung intindihin yung ways mo or yun nga, your ways are not our ways. So, kung ano man yung way na yan, sana tulungan mo lang ako daanan itong, 'di ba, yung phase na ito na nawalan ako ng work, nawalan ako ng career, or nawalan ako ng Jowa, love life. oo. Or nawalan ng loved one, 'di ba? Ganun. Sabi ni Leilani Ferrer, good for her not to stay in a toxic relationship. Although hindi ko masyado nakita yung toxic. Nakita kong toxic yung mga kamag-anak eh. Kasi hindi siya masyado nag-focus dun sa ba't sila naghiwalay talaga ng tuluyan. Sa bagay, kung gano'n naman, kung hindi ka na talaga komportable, kung feeling mo nangongonsumisyon ka na, may dahilan ka talaga. Why stay? Yes. Okey-dokes. Kakasabi ng bulwak tsaka ng madulas tsaka ng water lily na parang kailangan ko na talaga CR. Kanina ko pa iniipit yung pantog ko. Baka bumulwak. Baka bumulwak dito, maging water lily na din ako. Magkaroon ng sapa dito. Uy, salamat na marami sa mga nakatutok sa amin. Thank you. Ingat po kayo. San man kayo papunta, saan ang gawin ninyo ngayong araw na ito. Take care. See ya. See ya. Bye-bye.